Samantala mga kapuso, andito na. Tawagin na natin ASEC A, yung ating Yes. makakasama mula ho sa Task Force El Nino. Yes po. So live po sa atin dito sa show natin ngayon si ASEC Joey Villarama, ang Assistant Secretary and Spokesperson of Task Force El Nino. Good morning po, sir. ASEC Joey, kamusta ka na? Good morning. Good morning, ASEC Amanda. Good morning, Sir Joel, at sa inyong mga taga-subaybay. Oo, sinasabi nga, pinag-uusapan namin kanina ni Ate Amanda. Papasok na La Nina. So magiging Task Force La Nina na ba tayo, ASEC Joey? Ano ba, anong development natin? Are we officially declared na ba na rainy season dito po sa ating, sa ating bansa? Opo, sa unang katanungan niyo po, no, so base po dun sa executive order na nag-reactivate at nag-reconstitute po sa Task Force El Nino, sabay na ipinag-utos ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paghandaan po ang both El Nino at La Nina. So kahit po nasa panahon pa tayo ng El Nino ngayon, pinaghahandaan na rin yung La Nina, and it's just a matter of time siguro. Maybe by June, bago po tayo mag-shift to La Nina effort. So magiging Task Force La Nina po. So wala pa pong official declaration ang pag-asa kung rainy season na nga po. So maybe towards the end of this month, next week na siguro yun, or middle of June po, kasi meron silang kailangan na makalap na datos sa kanilang rain monitoring stations bago sila makapag-deklara officially na pumasok na po yung southwest monsoon o habagat season. Right, ito ay two extreme weather phenomenon, no? Yung El Nino sobrang init. Sobrang dry ng ating bansa. Yung La Nina naman, babasain tayo at ilulubog tayo sa baha. No, so, two extreme scenarios ang nakikita natin dito, ASEC Joey. Ngayon pa lamang natin nakikita, na-realize yung mga paghahanda natin sa El Nino. Pero ngayon, bigla na lang tayo magpupunta sa La Nina. Paano ba napaghandaan ng, ng gobyerno po itong dalawang extreme weather phenomenon na ito? Actually, Sir Joel, ASEC Amanda, no, habang pinag-uusapan po yung mitigation and intervention efforts para sa El Nino, sa mga pagpupulong ng Task Force El Nino, nababanggit na rin talaga yung La Nina at yung siyempre yung pagpasok ng regular rainy season at saka typhoon season. So kung ang pinag-uusapan sa El Nino ay yung kakulangan ng tubig, nababanggit doon yung kailangan ng pagkakaroon ng impounding systems o yung mga dam catchment system para po talaga meron tayong reserve na tubig sakaling pumatak na naman yung El Nino o yung magkaroon tayo ng drought uli. So habang pinag-uusapan po yung mga pamamaraan kung paano tayo makakaipon ng tubig, napag-uusapan din yung paano natin pipigilan yung matinding buhos ng ulan at yung pagbabaha at excess water na dulot ng ulan. So again, kasama doon yung mga proyekto ng high dam at low dam ng mga ng National Irrigation Administration, pati yung mga catchment system po mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. For example, DSWD, meron silang Project Lawa na although it's for livelihood po and for aquaculture, pwede rin siya maging catchment system. At meron din nga pong ibang impounding projects, water impounding projects po na binubuo para po masalo po natin yung excess rainwater. Alright, ito lang napag-uusapan natin kasi sa tuwing darating ang tag-ulan, yung bang prior to the rainy season, nagsasabi tayo na lahat ng drainage nililinis na namin, lahat ayos na yan. Pero every time na darating ang tag-ulan, nandiyan pa rin ang baha. Totoo yan. Diba? Nandiyan pa rin ang baha. Napag-uusapan lang ng ilan sa mga eksperto po natin. Ewan ko kung magagawan pa ng paraan yung pagde-drainage po natin sa Laguna Lake, kasi ang Laguna Lake, ASEC A, is about 80,000 hectares kung di ako nagkakamali. No? Laki. So, ang laki niya. Mas malaki pa siya sa Metro Manila. Yes. No, mas malaki pa siya sa Metro So, may Manila. capacity ka. So, may capacity ka na i-dredge mo lang yan. So, yung mga
Yung tubig ulan, 'di ba? At the same time magagamit pa natin as pagka dumating ang panahon ng tag-init bilang tubig, no? Ewan ko kasi nung panahong dapat na dredge na 'yan eh. Kaya lang nagkaroon tayo ng problema doon sa mga nagdaang mga administrasyon at napolitika tong isyung ito. Hindi ba napag-uusapan na baka pwedeng i-dredge natin ulit itong Laguna Lake? Asik Joey. Sir Joel, wala akong specific information about Laguna Lake pero sa huling ulat po ni DPWH Secretary Manuel Bonoan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos about 2 weeks ago or 2 to 3 weeks ago, isa sa mga mungkahi talaga or isa sa mga ongoing projects ng DPWH para po sa flood mitigation at saka sa flood control project ay yung dredging kasi mababaw na po talaga ang karamihan sa ating mga ilog at hindi po talaga nakakasalo. So desilting at dredging po ang ilan lamang sa mga paghahanda na ginagawa po ng DPWH at ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para po talaga masalo yung excess water na posibleng bumuhos sa panahon ng La Nina, sa regular typhoon season, pati na rin po sa panahon po ng habagat. So yan po yung tinitingnan. Pero nabanggit niyo po kanina na kahit nililinis nga po yung ating mga floodgate, yung ating mga flood control project, may basura pa talagang nakukuha every day. Actually, sa pagmumonitor ko sa balita nga na kahit may mga government agencies, pati po yung mga volunteer groups na nagkakanya-kanya pong pagkolekta po ng basura, parang hindi po talaga nauubos yung basura. So doon po talaga pumapasok din yung panawagan para sa behavioral change. Actually, doon po sa panahon ng La Nina, El Nino, sinasabi ko na baka pwedeng mas kontian natin yung minuto ng ating pagligo, gumamit ng balde, wag gumamit ng bidet. Na parang yung reception nun is sinasabi nila, ay ano ba yung mga suggestion na yan? Pero yun po yung number one, practical suggestion siya. Pero number two po, kasi talaga hindi naman po ngayon lang nangyayari ito eh. So every 2 to 5 years, 2 to 7 years po ang El Nino. Pero yung pag-uulan po, perennially po yan eh. Kada taon meron tayong habagat, meron tayong bagyo. So yung pag-shift po sa mindset na siguro may nakausap akong kaibigan na communicator, sabi niya dapat meron mag-flick na switch sa utak natin na crisis mode tayo pagdating po ng tag-ulan. So ano po yung maitutulong natin? Huwag tayong magtapon ng basura at saka maghanda po tayo sa posibleng pagbabaha sa ating lugar. Actually, Asik Joey, matay mo bang sabihan ng mga Pilipino, pwede bang umayos naman kayo, huwag kayong magtapon ng basura, matay mong pagsabihan, ayaw talagang makinig eh. So kinakailangan talaga sigurong hulihin eh. Diba? At pag multay, di man parusahan, diba? Community service, kaya ikaw magtanggal ng pero alam mo, Kuya basura mo sa Joel, drainage, di ba? nagustuhan ko yung sinabi ni Asek Joey, no? Na yung behavioral change, tapos isi-shift natin yung mindset natin. Kasi parang lumalabas dyan, bawat tao, maliit ka lang, isa ka lang, pero collectively, malaki lahat tayo can make a big change. So, yun nga yung question ko po sana, Asek Joey, no? Na pag-usapan natin yung pagbaha, no? Kasi ang daming tubig, parating umuulan. That's parang on a macro level, yan ang magiging epekto ng La Nina. Pero on a micro level, para naman maintindihan ng mga consumers, ng mga mamamayan, paano sila maapektuhan sa kani-kanilang bahay nitong La Nina na to? Paano natin i-micro yung effect ng La Nina para naman yung sinasabi nating behavioral change, yung pag-shift ng mindset, medyo makumbinsin natin sila na ito dapat na talaga magbago tayo. Kasi apektado ka na sa sarili mong bahay, di ba? So, ano po kaya yung effects niya sa bawat bahay, sa bawat consumer? Ano po yung makikita natin na effects ng La Nina? Opo, Asek Amanda. No? So nabanggit ko nga yung behavioral change. Kahapon, actually nagkaroon po ng pagpupulong ang NDRRMC and DRIMC para po sa paghahanda para sa unang bagyo, si Bagyong Aghon, na posibleng manalasa po sa maraming probinsya sa ating bansa ngayong weekend hanggang sa Tuesday sa paglabas niya sa Philippine Area of Responsibility. So ano po yung mga dapat paghandaan po? Kasi obviously po, may ginagawa po ang ating mga local government units sa barangay level. Pag sinabi pong lumikas po tayo sakaling may banta ng pagguho o pagbaha,
dapat po makinig tayo. So nauunawaan po natin na ang property po, ang ating mga naipundar na kagamitan, mahalaga po yan. Siyempre, pinaghirapan po natin yan. Pero kapag po ang kapalit na po ay ang kaligtasan ng ating pamilya o buhay ng ating kapamilya, dapat po ganun talaga ang isaalang-alang natin. So, yun po yung extreme case na may possibility na may loss of life kapag po dumating yung matinding pagbuhos ng ulan. Pero yung hindi naman po extreme case, yung paghahanda po, ano po yung kailangan paghandaan natin? Hindi na po bago itong sasabihin ko. Yung emergency kit po natin. Ano pong kasama doon? Gamot, damit, kaunting pagkain po, pati po yung mga baterya at flashlight, pati yung transistor radio. Yung para go bag, po, kung tawagin natin, di ba, Asek, no? Go bag. Tama po yan, Sir Joel. No? So para po talaga, bago po tayo makalipat sa evacuation center halimbawa, meron po tayong may pagkukunan ng tubig, pagkain, pati yung basic needs natin for the time being. So ganun po yung sinasabing changes sana or yung dapat pong behavior na ma-inculcate sa atin. Kasi nga po, hindi na po bago ito. Pinag-uusapan natin yung climate patterns na El Nino, La Nina, pero yung pag-uulan po, kasi 2 season lang naman tayo dito sa Pilipinas. Dry season at saka wet season. Pero meron ding typhoon season na nakaka-aggravate po dun sa panahon ng tag-ulan. So, hindi na po bago, paulit-ulit na po nating nararanasan yan. So, dapat po sana yung, para pong ihalintulad po natin sa isang hayop po na kapag winter po, nag-iimbak po ng pagkain para po sa hibernation. So, parang ganun dapat may shift na automatic na kapag nag-rainy season na, dapat handa at listo tayo sa posibilidad po ng sakuna pati ng delubyo. Alright, so ang mga nabanggit po ni Asik Joey na mga pagandang ginagawa ko natin from El Nino to La Nina, may mga catchment projects na po, no? Ang iba't ibang mga lugar, particular dito po sa Metro Manila dahil talagang pinaghahandaan na actually ng MMDA. Kausap namin si Atty. Artes no isang araw at meron silang tinatawag na drainage master plan, no? So, ito'y parang pautang ng World Bank, soft loan, malitang interest, pero ito yung mga proyekto na dadagdag na mga yung mga ano ba tawag doon? Yung mga flood gates natin, dadagdagan tayo ng mga kukuha ng mga basura natin, mga kapuso. Ang hirap lang talaga dito, hindi ko mapagtanto kasi sa Japan, di ba? Bubukas sila ng balat ng tapos lalagay nila sa bulsa nila. Yes. Hindi tayo. Kahit walang mga basurahan sa kalye, ha? Pero alam mo, Asik, ang mindset kasi ng mga Hapon, bata pa lang yung kanilang mga anak, tinuturuan na ng ganito. Yes. So itong tayo, mag-change pilitin mang mag-change ng mindset, mahirap turuan yung mga matatanda na maging disiplinado. So dapat palang bata pa lang, inaayos na natin yung ating mga anak para paglaki nila, maituturo din nila sa kanilang mga anak yan. Kaya lang talagang napakahirap ng pagbabago ng mindset ng mga Pilipino. Kung hindi ho natin sila pagpaparusahan, mukhang uulit at uulit Yun, at saka sana maintindihan nila na kailangan crisis mode na tayo, 'di ba? Hindi parang chillax lang, 'di ba? Kasi anong mangyayari sa atin kung lahat tayo hindi natin siseryosohin to? Sa totoo lang. 'Di ba? Crisis mode, tama yung sinabi ni Asek Joey. Dapat crisis mode, magbago na tayo. All right. Are we on track with our preparation, Asek Joey? As far as La Nina is concerned, kasi sinasabi nga natin yung mga bagyo natin ngayon matitindi na, no? Sobrang tindi na po na halos minsan wala pang ang bagyo. Monsoon rains pa lang talagang baha na no? Habagat pa lang baha na, pero pag dumating ang bagyo mas matindi. Yung mga preparations na ginagawa ho natin, are we on track? Are we on schedule? In terms of yung flood control projects, Sir Joel, so binalita din ni Secretary Bonoan na may nakompleto ng 4,700 flood control projects at meron pang mga 4,100 to 4,200 po na ongoing po. In terms of yung preparations po, yung disaster preparedness natin, base na rin po sa naging pagpupulong kahapon patungkol nga po dito sa Bagyong Aghon, handa naman po tayo, handa ang DSWD para po sa kanilang supplies na ibibigay. Yung mga LGU po ay nakahanda rin para sa
pag-warn sa kanilang mga nasasakupan sakali pong dumating talaga yung panahon na kailangang may ilikat. So in terms of preparations, dahil nga po perennial issue na po itong pagbabaha, pagpasok ng bagyo, yung matinding buhos ng ulan na new normal na nga kung tawagin ng mga dalubhasa, handa naman po tayo. Pero andun pa rin po talaga yung panalangin na hindi sana maging paminsala itong pagbuhos ng ulan sa mga darating na buwan. So ngayon po ang categorization po ng Pag-asa as of now sa papasok na La Nina ay weak to moderate, at nananalangin tayo obviously na manatiling weak siya. Pero kasi nga po, gaya yung sabi niyo Sir Joel, mas malakas ngayon yung mga bagyo at yung pag-uulan. Mabalik ko lang doon sa tanong kanina ni ASEC Amanda kung paano makakaapekto sa household. Kasi batid ng Department of Agriculture mas nakakapinsala sa agricultural sector itong La Nina. Kasi nga po, kapag nabaha na po ang ating mga sakahan, hindi na po natin masasalvage o marirecover yung ating mga pananim. Compared to El Nino po, kasi pag naglalabas po ng datos ang Department of Agriculture patungkol sa El Nino, pag sinabing ganito ang damage, pero meron pa pong mataas na porsyento na pwedeng ma-recover po yung pananim. Pwedeng kainin, pwedeng ibenta sa local market, pwede pong ipakain sa mga alagang hayop. Pero pag sa La Nina po, pag nabaha na, wala na po talaga yung mga pananim. Alright, Asik Joey, siguro marami pang mga pagkakataon na tayo po'y magkakatalastasan dahil tayo po'y patuloy ang ating ginagawang paghahanda. But in the meantime, we thank you so much for your time. Mag-ingat ka at magandang umaga po sa inyo. Thank you po, Asik Joey. Maraming salamat Sir Joel, maraming salamat ASEC Amanda, at magandang umaga po sa inyo. Good morning, si Assistant Secretary Joey Villarama, tagapagsalita ng Task Force El Nino, mga kapuso. As of 8...